Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Our glorious riches in Christ Jesus. At sa pag-aaral po natin ngayong linggo, napag-usapan po natin yung pong subject na abundance. Napakahalaga po maintindihan natin na ang Diyos po hindi tayo pinagkukulang. At ang dahilan po ng pagparito ng Panginoong Hesus ay bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo po, isa sa mga paborito kong verses sa Bible ay yung sinasabi sa Psalm 34 verse 10. Sabi po dyan, but those who seek the Lord lack no good thing. So ibig sabihin, pangako talaga ng Diyos sa mga taong naghahanap sa Kanya na sila ay hindi pagkukulangin ng Diyos. Ang malaking tanong kadalasan sa isipan ng marami, nangako ba talaga ang ating Panginoong Hesus ng abundant life dito sa lupa? Marami nagsasabi, hindi naman yan ang tinutukoy ng Panginoong Hesus, kundi yung buhay sa kabilang buhay. Pero sa totoo lang po, pag tinignan niyo po ang Biblia, at pag-aaralan po natin bakit tinawag na Good Shepherd ang ating Panginoong Hesus, siya yung tinutukoy po sa Psalm 23 verse 1 na kung saan pwede nating angkinin yung pangakong the Lord is my shepherd, I shall not be in want. And He makes me lie down in green pastures. At ang sabi sa verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life. So, ibig sabihin, dito talaga sa lupa, mararanasan natin yung pagiging good shepherd ng ating Panginoon dahil hindi tayo magkukulang sa buhay na ito. May experience natin yung kanyang kabutihan. Kaya sa John chapter 10 verse 10, siya yung nagsasabi talaga na I have come that they may have life and have it in abundance. So, yung pala ang nais ng Panginoon sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kasi di ba kung naalala ninyo, sa Matthew chapter 6 verse 25, ang nais ng Panginoon, hindi tayo laging nababalisa. Not to worry about our life, what we will eat or drink or what we will wear. At doon sa teksto natin kanina, makikita po ninyo, yan ay pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan. Yung Philippians 4:19 na sabi dyan, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Alam niyo po kung paano din i-describe yan ni Apostle Paul. Doon sa verse 18, naranasan ni Apostle Paul na hindi siya magkulang kahit siya po'y nasa kulungan. Ang term na ginamit dyan ay yung amply supplied. Sa pamamagitan po ng tulong ng mga taga-Pilipos, sabi niya, I am amply supplied. Yung salita pong amply, ang meaning po niyan, more than enough. Kaya naalala ko po, sa Old Testament, ang tawag po sa ating Diyos is the God who is more than enough, the all-sufficient one. Ngayon, yung eternal life ba, Pastor, nakaugnay yan sa abundant life? Totoo po yun. Kaya the moment you receive Jesus, you have received eternal life. At ang eternal life, hindi po yan yung baka iniisip nyo yung kalagayan natin sa kabilang buhay. Yung eternal life po, pag dinidefine po yan ng Biblia, yan po yung nature ng Diyos, yung kalikasan ng Diyos. Kaya sa 2 Peter chapter 1 verse 4, we are partakers of divine nature. Ang pangako ng Diyos sa 2 Peter chapter 1 verse 3, sabi yan, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Kaya ang linaw-linaw po, everything we need isusupply ng Diyos. Kaya kung naalala nyo po dun sa Luke chapter 15 verse 31, kung saan yung kapatid ng prodigal son, ay nagreklamo sa kanyang ama. May binanggit yung ama na katotohanan sa kanya na dapat maintindihan nating mga Kristiyano. Sabi niya, everything I have is yours. So, ibig sabihin, pwede nating angkinin, yung pong provision ng Lord sa ating mga buhay at maranasan natin yung abundant life dito po sa buhay na ito.
No. So, ang malaking tanong na naman, ano po, bakit pastor parang cliche lang yung my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus sa buhay ng maraming Kristiyano. No, binabanggit lang nila yan, pero sa totoo lang, hindi nila nararanasan yan. Alam niyo, ang Diyos hindi naman mahilig sa gimmick eh. Ano po, pag sinabi niya sa kanyang salita, totoo po yun. Ano po, pwede nating maranasan yun. Ano po, ngayon, ano ba ang nagdudulot ng kahirapan? Unang-una po, ang kahirapan bunga yan ng sumpa. Basahin niyo po sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 19. Kapag ang isang tao ay sumuway siya sa Diyos, siya ay nagpakalayo-layo sa Diyos, aanihin niya yung sumpa na naririto na sa sanlibutan. Kaya nga naparito ang Panginoong Hesus para palayain tayo sa sumpa. Yun ang sinasabi ng Galatians chapter 3 verse 14. Maraming hindi nakakaintindi nito na ang poverty ay sumpa sa buhay ng tao. Kaya kailangan makilala ng isang tao ang Panginoong Hesus para ma-deliver siya dun sa curse of poverty. Ngayon, maintindihan nyo rin na ang sin and disobedience, yan ang nagpapahirap sa tao. Kung naalala nyo yung prodigal son, binigyan naman siya ng ari-arian ng kanyang ama. Kaya lang sabi doon sa Luke chapter 15 verses 13 to 14, ginamit niya ito sa maling pamumuhay. Kaya naghirap siya. Nung nagkaroon ng matinding tagutom, siya'y hirap na hirap sa buhay. Kasi ginamit niya sa mali yung blessing na ibinigay sa kanya. Kaya ako naniniwala po ako na lahat tayo dadaanan ng blessing ng Lord Ang malaking tanong lang, anong gagawin natin o ano ang ginawa natin doon sa pagpapalang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Alam niyo po, ang pagparito ng Panginoong Hesus isolve yung ating problema sa kasalanan. Kaya sa pamamagitan niyan, pagka na-solve po yung ating problema sa kasalanan, mararanasan natin yung John chapter 10 verse 10 na ipinangako niya. Yung abundant life. Panghuli, ito po ang dahilan kung bakit marami rin sa atin, kahit Christian na hindi blessed. Kasi nandun pa rin po yung selfishness. Yan yung tinalakay ko yesterday. Kaya sabi sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Kung gusto mo na ikaw ay maka-experience ang abundance na yung binabanggit dito, liglig, siksik, umaapaw, ay kailangan matuto kang magbigay. Kaya naintindihan nyo na bakit ang essence ng Pasko ay pagbibigayan. At abundance. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang taluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.